Bundok na mga idol, oh. Bundok, bundok. Magtanghali pala dyan na pinasukan ako ng booking, kaya lagbook muna si Toto kay 5-9 bago pumasok sa loob ng merchant. Kaso parang hindi pa nahuli ang manok na lulutuin, kaya tapon oras na naman sentayan ang poboring sitong. Hindi rin pala nagtagal na tapos din gawa ang order ni customer. 208 pesos para ang pamasahe nito sa i-deliver ko. At sa iba sa townhome San Mateo Rizal ko pa ito dadalhin, kung saan doon nakatira ang aking customer. At papasok na pala ako dyan ng Commonwealth Avenue galing Holy Spirit Drive. Paglabas ko pa lang nga dyan ng Holy Spirit Drive ay bubungad na sa akin ang bagong MRT na ginagawa dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pagdating ko nga ng Batasan Road ay naabutan pa ako ng red light at napahinto sa harap ng House of Representatives. At sa mga oras na yun ay binabaybay ko ang kahabaan ng Batasan San Mateo Road. Hanggang mapadaan nga ako dito sa napakagandang tulay na nag-uugnay sa dalawang bayan na ito. Habang binabaybay ko nga ang kahabaan ng GP Rizal ay madaanan ko rin ang SM City sa San Mateo Rizal. Madaanan ko nga rin itong municipal hall nila. At shoutout pala dyan kay Sir Traffic Enforcer na kahit tirik ang sikat ng araw ay tinitiis magampanan lang ang tungkulin. Mga ilang minuto ko pang paglalakbay ay narating ko nga itong Patiis Road na talagang magtitiis ka sa alikabok dahil tila ilog ang kalsadang ito sa tuwing tag-ulan. Naalala ko pa nga noon na bumili ako ng ibon at taga rito na pagbilhan ko kaya hindi ko makalimutan ang lugar na ito. At hindi ko nga pala namalayan dyan na nasa paanan na pala ng bundok ang pagdideliveran kong ito. Medyo nahirapan pa nga ako dyan mahanap ang eksaktong bahay ni Sir dahil medyo magulo ang numbering ng mga bahay sa lugar. Buti na lang ang eksaktong pinaghintuan ko ayun na rin pala ang bahay ni customer. Kaya agad naman akong bumaba sa aking motor para mag-doorbell. At maya-maya pala dyan ay lumabas na rin si Sir para kunin ang kanyang order. Kaya isa-isa ko na rin inabot kay Sir ang kanyang mga order. Inuna ko pa nga sa kanya abot dito ang kanyang soft drink. Kasunod ng dalawang paper bag na nilalaman ng pagkain na kanyang in-order. Cashless transaction pala ang order ni Sir dyan at bayad na through GCash. At laking pasasalamat ko pa dyan kay Sir na inabutan niya ako ng tip na nagkakahalaga ng 20 pesos. Nag-toggle off na lang pala ako dyan para hindi na ako pasukan ng booking sa area na yan at gumapang na lang pabalik ng tambayan sa Quezon City. Tanghaling tapat at ramdam ko na rin ang gutom sa mga oras na yan. Pagdating ko nga dito sa tambayan ay nadatnan ko si Kuya Bar at nagising ko pa ata si Sweetie na natutulog sa kanyang motor. Upang yayain ko nga sana sila na kumain ng tanghalian. At sakto naman na pinasukan ako ng booking. Long distance na naman at ito ay sa Marikina pa ang deliver. Nakiusap pa nga si customer dyan na kung maari ay deliver na agad ang kanyang order. Ayon sa mga crew na naturang Korean grocery ay ilang rider na pala ang nag-cancel ng kanyang order. Kaya siguro ganun lang siya makiusap na i-deliver agad ang kanyang order. Kaya bye-bye na naman ang Commonwealth Avenue si Toto. Shortcut na ako dito sa UP Diliman Campus. Kaso na taon pa ata nalabasan ng mga estudyante kaya may kaskipan ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Di ko pala namalayan dyan na lupat na pala ang cellphone ko at buti na lang ay palagi akong may baon na powerbank. Habang nakacharge ko yung cellphone ko ay patuloy pa rin ako ng biyahe. Hanggang madaanan ko nga dito ang bagong gawang kalsada dito sa Pansol. Hanggang marating ko nga dito ang Gate 6 ng Grand Villas para dito ulit sumurtcut. Nagpatuloy pa ang aking paglalakbay hanggang matawid ko nga ang may kahabaan din at tulay ng Tumana na nag-uugnay naman sa Quezon City at Marikina. At dito rin nga ang paboritong pasyalan namin ng mga anak ko sa tuwing nagbibisikleta kami. At pagkalipas ng ilang minutong paglalakbay ay narating ko rin ang bahay ni customer. Pagbaba ko pala dyan ng motor ay agad naman ako ng doorbell. At 177 pesos pala ang pamasahe dyan at bayad na rin online. Mga ilang minuto din pala dyan ang hintay ko bago lumabas si customer. At doon pala ako nagdo-doorbell sa parking gate at may isang gate pa pala kung saan doon lumabas si customer. Gutom lang yan to. Buti na lang may nadaanan ako maliit na kantin malapit lang dito sa pinagdeliveran ko. At ito nga nilagang baboy ang napili kong ulamin. Pakaldo para todo guwapo. Kaya unang subo para sa inyo mga idol. At hindi ko na nagang bumalik pa sa tambayan para dun sana kumain. At dito ko na rin muna tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless. Paalam.